O mga kababayan, nagsalita na mga kababayan ang sinasabi ni Mike Abe na diktador o higit pa sa diktador na si Kalbo mga kababayan na si Dave Gomez sa PCO. Abay umamin, mayroon talaga problema sa PCO mga kababayan. Pero etikom ang bibig niya sa pagpapasibak niya kay Mike Abe. At sa isang banda mga kababayan, sa ibang balita, abay, hindi lang pala si Abby Benitez yung nalilink kay Ivana Alawi mga kababayan ang posibleng ipapalit daw kay Tambaluslos. Dahil pati si Sandro Marcos mga kababayan, pinagpipilian na bilang susunod na House Speaker. Aroy si Sandro Marcos na anak ni BBM na si BBM mga kababayan ay maluha-luha mga kababayan sa kanyang interview, vlog mga kababayan sa media. Deary-eyed. Ang sabi niya, nakakaawa ang mga Pilipino. Oh, naghihirap. Ninanakawan pa daw mga kababayan. Naiyak siya mga kababayan and then later on, nagpunta sa ibang bansa, naglakwat siya na naman mga kababayan. Ang laki ng ngiti ni Admiral at saka ni Bangagba. Ay nako, oh, nasaan na ang awa mo ngayon, BBM? Nagpunta, naglakwat siya naman. Liwaliw na naman mga kababayan. Panoorin niyo po ha. Umuugong ngayon ng umano'y leadership shake-up sa Kongreso. Kailan kaya to mamaya? Bukas? Kailan kaya to papalitan si Tambaluslos mga kababayan? Ano? Excited na tayo. At maging si Chis Escudero daw mga kababayan, posibleng magiging si Paella na, si Paella. Natatabangan na ang mga kasamahan ni Senate President Francis Escudero at House Speaker Martin Romualdez sa kanila. Huwag niyo sabihin si Soto ang ipapalito, Diyos ko. Hoy, Senado, please. Kung papalitan niyo man si Chiswis mga kababayan ng Senado, wag si Soto. Napakita na ng totoong mukha, one ball talaga mga kababayan, Diyos ko Lord. Yan nga ang isa sa mga dahilan mga kababayan kung bakit nagkagulo-gulo nung panahon ni dating Pangulong Digong. Dahil, anong ginawa yan si Soto mga kababayan habang Senate President yan? Kaliwat ka ng investigasyon na pasikat in aid of legislation and grandstanding mga kababayan. Oh. Panggulo. Sa kabiguang matugunan ang flood control scandal. Sa Kamara, nabubuo ang usaping posibleng palitan si Romualdez. Cry! House Majority Leader pati si Baste, mga kababayan, nagpalit ng profile picture ni Romualdez. Sandro Marcos o Bacolod Representative Albi Benitez. Hoy, animal! Sino pinagpipilian? Si Sandra? Lord, Marcos na lahat. Ang kapal na magpagbumukha mga kababayan kung si Sandro ang ipapalit. Na dati na ring napaulat bilang contender for House Speaker. Sa Senado naman, lumulutang din ng umano'y pinaplano na mga one ball animal. Kung mag-cleansing lang naman kayo, yung ang ipapalit nyo, ay nako, kung ganito man lang mga kababayan, another failure na naman. Sandro and Benitez. Si Benitez mga kababayan, hindi natin alam kung ano yung habilidad niya, pero mayroon pang chance na si Sandro. Tapos, si Soto, one ball. Korte Suprema, mga kababayan, kanyang susuwayin. Gagawin yung Senate President na naman. Lord. Ni Senate Minority Leader Tito Soto na panatili ni Escudero at Romualdez. Marcoleta na lang. Kaso nga lang, mga kababayan, kung si Marcoleta ang Senate President, bibitawan niya ang Blue Ribbon. Sayang. Bakit hindi si Bongo? Number 1 si Bongo, mga kababayan, sa botohan. Sa 20th Congress, o si Cayetano na lang, sige. Kabila ng espekulasyon na pagbabago sa liderato dahil sa kanilang kaugnayan sa tinaguriang most corrupt budget sa kasaysayan ng bansa. Tikom pa ang Presidential Communications Office sa aligasyon ng korupsyon sa ahensya. Kasunod Tikom ang bibig mga kababayan. Ito ng revelasyon ng isang PTV anchor laban sa state-run network. Si Mike Abe na, mga kababayan, sinibak na ang kanyang programa. And then, nag-resign na siya. Detalye sa Agenda Weekend Report ni Francis Folve. Ayun! Si Bukal, mga kababayan, ang sinasabing kalbo. Secretary Dave Gomez, ang mga paratang ni dating People's Television Network anchor Mike Abe sa mga sirang pasilidad ng state-run network. O at least napuntahan ang pagrarat ni Mike Abe mga kababayan sa dyan sa mga sira-sirang mga pasilidad ng kanyang ahensya. Kung sana kinausap lamang ni Mike Abe mga kababayan ito muna ha, hindi siguro yung masisibak mga kababayan.
Diretso siya nag-grant, mga kababayan eh. Sinunog niya agad ang bahay, andun siya sa loob. Pero gayon pa man. Tapos na yun, mga kababayan. Narating ni Mike na mga issues dun sa kanyang dun sa kanyang programa. Actually, nakarating na rin sa attention ko yun. So, very early on, unang bisita ko pa lang sa PTV4, nakita ko na nga yung mga sinasabi niyang tumutulong mga bubungan, sirang aircon. Ayon kay Gomez, Kahit mga upuan, mga kababayan, nag-aagawan sila. Yung minsan pa nga, yung iba, tinatali na lang mga kababayan dahil pag-alis nila, kukunin. Nakawan ng upuan. Dahil sira-sira yung mga upuan. naiparating na niya ang mga kakulangan sa PTV sa budget deliberations ng PCO sa Kamara. Nung nag-testify ako sa Congress to present and defend our budget, mga 3 weeks ago pa, naimungkahin na natin sa Kongreso na kailangan. Ang nakakapagtaka lang dito kay Mike Abe, mga kababayan, di ba? Ang sabi niya, bakit kasi? Kada every 3 months, mga kababayan, papalit-palit ng manager. Ibig sabihin, ang may problema niyan, yung presidente. Dahil aside sa papalit-palit ng manager nyo, papalit-palit ng sekretary. Tapos mga kababayan, puring-puri pa rin si Mike Abe sa presidente, ha? Ito lang ang kanyang inaway, Talaga ng pondo ng PTV4 para ma-rehabilitate yung PTV4, no? Nauna na rin kinumpirma ni Gomez sa Billionario News Channel na accurate ang mga pahayag ni Abe patungkol sa gusali ng estasyon. Bakit tinanggal si Mike Abe? Sabi ni Mike Abe, mga kababayan, tinawagan siya mismo na, itigil na yan, stop it. Hindi na pwede ipagpatuloy ni Mike Abe, mga kababayan, ang kanyang show na Mike Abe Live. Sa kanyang live stream noong Webes na burado na ngayon, Burado ni Abe ang mga nakarating sa kanyang mga problema sa PCO. May mga sangkot din daw sa korupsyon, pero hindi naman niya ito pinangalanan. At Hoy PTV, advice lang namin sa inyo, Sana makinig kayo, Sana makinig kayo. Kaya boring yung PTV, mga kababayan, dahil ang inyong mga show, kadalasan, hindi naman lahat, nag-i-English, mga kababayan, Diyos ko. Gayahin nyo yung mga GMA format ng ABS-CBN, mga kababayan, dahil mga Pilipino ang inyong pinagsisilbihan, hindi naman yung mga English speaking. Sabi nila, mga kababayan, para maintindihan daw ng taga-ibang bansa. Ha? Hayaan nyo silang maghanap ng translator. Aminin natin, mga kababayan, mas masarap makinig ng news na nasa Tagalog kaysa doon sa mga kababayan, English. Lalong-lalo na aside sa marami sa atin, mga kababayan, talagang hindi pa thoroughly nakakaintindi ng English. Marami sa atin. Yung nagsasalita din, mga kababayan, nag-news. Wala rin mga kababayan, ka-emosyon sa pagdi-deliver, mga kababayan, ng kanilang news in English. Samantalang kung ang kanilang native language ang kanilang gagamitin, pag Tagalogin nyo na, lahat. Wala nang Inglesan dyan. Hindi nakaka-relate ang taong bayan, PCO. Kaya kulelat kayo sa Kulelat sila talaga, mga kababayan, sa pagdating sa news. Wala pang pahayag sa ngayon si Gomez tungkol dito, pero tiniyak niyang aayusin niya ang gusot sa PCO para sa agenda weekend. Ang daming laki ng budget niyo dyan. Anong gagawin niyo kay Mike Abe? Ano kayang endpoint ni Mike Abe, mga kababayan, Hindi rin naman niya masisisi si Gomez, mga kababayan, dahil bago lang din. Ang problema niya talaga, sinunog niya, mga kababayan, kagaya ng gawa niya sa SMNI. Skandalo siya sa kanyang show. Tapos, ayaw rin niyang sisihin si Bangag, mga kababayan. Nagpapapuri. Balak mo bang maging PCO Secretary, Mike Abe? Sana nga, mga kababayan, ilagay siya one day dyan. Tapos, i-fix niya ang problema dyan. Thoroughly. Go, Mike Abe, go. Pero ngayon, wala ka na dyan. At ewan lang natin kung may kukuha pa dito, mga kababayan, na talaga mainstream media dahil twice na to Strike 2 na niyang ginawa yung mga kababayan na very unprofessional. Ngayon, Mike Abe, bilang vlogger, punahin mo rin si Marcos. Siya ang pulot-dulo nito. Ngayon, mga kababayan, pati si First Lady Risa Araneta, ang sabi niya, walang kinalaman dito si Lisa Araneta, ang First Lady nating mabait. Ay, animal. Francis Polbe. Tila nagtuturoan ng Malacanang at ang Kamara kung sino ang dapat sisihin sa Malacanang at Kamara. na diskubre
ng mga mambabata sa proposed 2026 budget. May banat pa nga ang palasyo, clean your house first. Kaugnay niyan, makakausap natin si Iloilo Representative at House Deputy Speaker Janet Garin. Magandang Ayan, si Garin Punyetix. hapon po, Congressman Garin. Bakit laging paborito ng mga media to si Garin, mga kababayan? Balikan natin si Congressman Nawala Garin. ang ungas. Buti nga. Buti nga. Iba na lang. Yes. Ang pinalit na bangag. Uy, nako. Interview na naman si BBM, mga kababayan, ano. Paiyak-iyak, tiri-eyed daw siya, mga kababayan. Very upset. Very upset daw siya. No, because I see people having a hard time. Ayan ako, very upset, mga kababayan. And then later on, ayun! Hi! Bye Philippines! Goodbye Philippines, mga kababayan. Pumunta sa, Cambodia. Basta ng ibang bayan na naman, mga kababayan. After very upset. And Party-party na naman kayo doon. Da. Emosyonal at maluhaluha si Pangulong Maluha-luha. Nako, Lord. Bakit nyo kami binigyan ng ganitong klaseng tao, Lord? Muno sa aming bansa. Maluha-luha sa kanyang sariling kapalpakan, mga kababayan. sa pinakahuling trailer ng kanyang podcast kung saan napag-usapan ang paghihirap Podcast. Ito daw, mga kababayan, ang gaya-gaya po tumaya ito kay PRRD eh. Ito daw ang kanyang version ng Talk to the People. Ay, Diyos ko. ng napakaraming Pilipino. Talk to the media. Mabuti mga kumasamang tao yan. Woo! Dapat parusahan. Meow, meow, Hindi naman eh. meow, meow. Walang ginawa yan kundi magtrabaho. Meow, meow. Sino ikaw? Walang ginawa ko di magtrabaho. Ay, naku, papunta na naman sa ibang bansa, mga kababayan. Ang hikayat na naman ng investors. Kuwing mo nga, anong makukuha natin? Anong madadala mo? Hangin na naman. Kundi At mga pangakong napako. mali ng pamilya. Hindi niya raw naiintindihan kung bakit pinaparusahan ang mga mahihirap. Diyos ko, Lord, hindi niya naiintindihan bakit pinaparusahan. Hindi mo talaga maiintindihan dahil hindi mo dinanas yan o laki sa layaw ka. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Etong leader nga na luklok dyan, mga kababayan, disconnected sa hinaing ng taong bayan. Hanggang salita lang, mga kababayan. Naawa ako and then what? I'm getting very angry and then what? Lalo na ngayon na samot-sari ang kinakaharap na issue ng bansa. Paiyak-iyak, naawa, nagalit, and then lumipad. Nagliwaliw na naman lakwatsa. Nauna nang sinabi ng Pangulo na kinakailangan ng matugunan ang mga umano'y anomalya at kaduda-duda Kailangan na matugunan. Sino sinasabihan mo niyan? Kami? Kami ba presidente? Kumilos ka. sa 2026 National Expenditure Program, partikular na sa bahagi ng DPWH. Ay, naku. Nagbiyahe papuntang Wala mo niya. Lord. Matapos ang paiyak-iyak, mga kababayan. Matapos ang paangwi-angwi, bumiyahe. Cambodia. Si PBBM ngayong araw para sa nakatakdang Marunong palang mag-sidewalk, mga kababayan. O, sideways. Parang crab, mga kababayan, no? O, tingnan nyo, lumakad si patagilid, mga kababayan. O, sideways. si PBBM ngayong araw para sa nakatakdang state visit mula Ano sa ba yun? Buti hindi natapilok, mga kababayan. Oh, tingnan niyo lakad ni Admiral, mga kababayan. Si PBBM ngayong araw para sa nakatakdang state visit mula September So, 7 Lord, to 9. bakit na ganyan-ganyan pa siya? Comedy to, mga penguin na to, mga kababayan, no? 1:44 ng hapon, opisyal na nakaalis mula sa Villamor Cambodia. Airways sa Pasay City, si PBBM. Oh, wag na kayong bumalik. Diyan na lang kayo sa Cambodia. Asahan ng isang bilateral meeting kasama si Cambodia Alis! Prime Minister Hun Layas! Manet. Ilan sa mga Alam niyo ba, mga kababayan, na issue ito, Etong ginawa nilang, mga kababayan, flower arrangement, sa tuwing lumalabas sila, na pwede namang wala. Di ba, nakakalulang, daw, mga kababayan, pwede na makabili ng bahay, pambayad lang dyan. agenda ay Diyos ko, ang Lord. usapin ng defense, security, Bangit, commerce at diplomatic support. Kahit anong ganda pa niyan siguro, mga kababayan, yung mga flower arrangement na yan. Hindi nagaganda yung pinagawa niya ng flower arrangement. I will discuss ways to further diversify our cooperation and strengthen our intra-ASEAN relationships. Uy, ngag.
Mas malaki ang problema dito sa ating bansa. Bakit inuuna mo yung lakwatsa mo, yung punta-punta doon? Andito na nga, parang tinatakasan niya ang kanyang responsibilidad, mga kababayan. No? Sinimulan na niya, paiyak-iyak ka na nga. Luha-luha na daw, mga kababayan, angry-angry na, and then lumayas. Diyan na nga kayo. And exchange by capitalizing By kapala. on our complementary strengths in the face of global economic headwinds. Ay, naku, Lord. Tatlong kasunduan naman ang pipirmahan ng Pangulo habang nasa state visit na umiikot sa pagsugpo sa transnational crimes at pagpapabuti. Uy, ang krimen na mas malala, ngag, yung kurakutan dito sa ating bansa. Kaya hindi natin na mga kababayan nararamdaman ang sinseridad ditong pinagsasabi ni BBM dahil wala ilakwatsa tingnan itsura, mga kababayan, tawang-tawa. Ay nako, tawang-tawa, mga kababayan, dahil yeah boy, aalis na naman kami. The most traveled president, mga kababayan, Apo Lakbay, Ferdinand Magellan, aka Bongbong Marcos. Wag mo nang sundan, ha? Wag mo nang sundan. Pagbalik mo, focus ka na dyan sa paglilinis dyan sa gobyerno, ngag. Sa higher education at air services. Wow. And then, ang sabi ni PRRD, mga kababayan, tapi andun daw sila sa international, air, something ganyan, airspace. Grabing batakan! Hindi sinasabi natin ito, mga kababayan, ha? Pero etong mga klaseng oligarch, mga kababayan, dun sa aeroplano bumabatak dahil wala silang nalalabag na batas daw sa international space, mga kababayan, ganyan. Ng dalawang bansa. To this end, we will discuss Ayan na, ang patawa-tawa, mga kababayan, Hagardo Versosa na. Yung parang nakakatawa ang kanilang ginawa, mga kababayan. Grabing anomalya sa budget. Patawa-tawa lang ito. Pangandaman, mahiyak ka naman. Ang Mindanao, mga kababayan, na kung saan ang taga doon siguro yan. Napakaliit ng budget na binigay. Lord. Sa panahon lang ni BBM, ganyan kaliit, mga kababayan, ang budget ng Mindanao. How much more sa Visayas? Ginulpi. Mas maliit pa, mga kababayan. Pangandaman. Shame. expanding our commercial relations Lumayas ka na dyan sa kabangagan dyan. and building more resilient value chains. As the Walang kwenta, resilient. Mga empty words, mga kababayan, ng purpose doon. Philippines Ay, prepares nako. to take the helm of ASEAN in 2026, my Uy, visit will reinforce the importance of ASEAN centrality. Bakit? Kahit hindi ka bibisita, the same pa rin, wala yung epekto. Unahin mo na lang problema dito sa bansa. Pero nakaalis na Bahala ka, huwag ka nang bumalik. A progressive and Huwag ka lang bumalik. inclusive region. Bibisitahin din ng Pangulo ang Saya lang kayo sa gasolina. Filipino community sa Cambodia na nasa mahigit kumulang 70,000. Ganyan, mga kababayan, yan ang kanyang talagang naa-addict si BBM dyan, sa feeling na espesyal siya, mga kababayan, na treatment. Bisitang-bisita ako dito sa binisitahan na bansa. Dyan sila naa-addict, mga kababayan, yung feeling na ganyan pinagsisilbihan. VIP. Ay, Diyos ko. Pag uwi mo sa bansa, majority ng mga Pilipino, walang sa'yo. Walang galang sa'yo. Sa totoo lang, mga kababayan. Kung hindi lang nasa sa kanya ang title na presidente, basura na, mga kababayan, talaga to si BBM. Nasa state visit si PBBM, Lalong-lalo na yung katabi niya. hahalili bilang government caretaker sina Executive Secretary Lucas Bersamin. Wala na si Tambaloslos, mga kababayan, di ba? Every time na lumilipad ito, andyan talaga si Tambaloslos. Ngayon, wala na. Justice Secretary Kalaban na Jesus sila. Crispin Remulla at Agrarian Reform Secretary Conrado Estela III. Buti Sa naman. agenda weekend, Joan Sayang din yan, mga kababayan, Pera ng bayan doon kay Tambaloslos. Dahil mabigat, The more weight, mga kababayan, mas maraming gasolina ang kailangan ng aeroplano. Si Tambaloslos, mabigat. Nabawasan na sila ng isang bunjing, mga kababayan. Billionario News Yung isang bonjing, pwede namang hindi na kasali yan, Yung nakadaster, mga kababayan. Iwan nyo na lang yan sa bahay. Ano gagawin niya dyan? Bago tumulak pa Cambodia, tila may pasaring din si PBBM sa Kamara. Puro pasaring. Walang yagballs talaga, mga kababayan, Puro pasaring hanggang ngayon. Namumunuan ng pinsang si Speaker Martin Romualdez. Romualdez. Sa departure speech, sinabi ng Pangulo na justly beleaguered ang kanyang gabinete. Sa harap pa yan mismo. Huwag nyo sabihin yan ang ipapalit ng sandrang yan. Marcos, mga kababayan,
Ayun si Buyingying mga kababayan, oh. Siya lang ang nakatawa, papansin mga kababayan na gusto maging ombudsman. Ng kanyang anak na si Congressman Sandro Marcos. Kahapon, mariing kinundit. Isa pa din to, oh. Isa rin to mga kababayan, no. Ang masyadong creepy itsura mga kababayan, no. Typical na mga kababayan talaga sa yung mga pelikulang mga kademonyuhan mga kababayan mga pinaggagawa. Lagi natin nakikita ang itsurang ganito. Na ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang umano'y pagtatangka ng ilang kongresista na ilipat. Yung anytime mga kababayan, no? Ganyan ito mga itsura, oh. Anytime, pwede kang tatalunan. Tatalunan ka niya, papunta sa'yo. Oh, ganyan. Ay, naku. Na ilipat sa ehekutibo. Bagay sila ni Admiral. Ganun din si Admiral. Sa kanilang sariling katiwalian. Oh, ayan na si Tambalos-Dos. Goodbye! Malapit na daw ang mga kababayan, chopping board, si Tambalos-Dos. Bintang, clean your house first. Oh, likewise din. Hindi lang si Tambalos-Dos, pati kayo din, bangag. Clean your house first, is the Lord. All the members of the cabinet here, I hope you... Wala na si Tambalos-Dos, wala na, no? Wala yung upset ba, kababayan, eh. Mga ulo. I will have to just say that I perfectly understand why you are feeling a little unjustly beleaguered. Ano naman yung mga pinagsasabi ng mga... Are you teary-eyed? Yes. Teary-eyed! Drama. Para na itong mga kababayan, eh. Scripted na ito masyado, oh. Maalaala mo kaya? Yes, because I'm very upset. Very upset. No, because I see people having a hard time. Wow! Hindi ka na sana tumuloy doon sa liwaliw mo. And they don't deserve it. Mabuti mga kumasamang tao yan. Wow! What a word, mga kababayan, oh. Dapat parusahan. Kayo, dapat tayo parusahan. Umundak kayo. Hindi naman eh. Walang ginawa yan kundi magtrabaho. Kundi mahalin ang pamilya. Oh, drama pa more. Ba't mo paparusahan? Oh, ikaw ang nagparusa niyan, Ikaw ang presidente, eh. Hinahayaan mong kurakutin ng mga kasamahan nyo. 3 years na mga kababayan, ngayon pa lang maakta dyan. 3 years na nagpi-frenzy mga kababayan sa pera ng bayan, yung mga kasamahan niyang babangag muli. Sa Tambalos-Dos, oh. Pati na, mga gabinete. 3 years ka na ding nagpabaya. Tapos ngayon, iiyak-iyakan mo kami. Pwe! Payamang ka? Coming from you. Na mayroong mga ill-gotten wealth, mga kababayan. Sabi na nga ng PCGG, mga kababayan. Na under na. Under niya ngayon, ha? Inabolish na ba niya, PCGG? Ewan na natin. Hindi na naitago ang sama ng loob ng Pangulo. Habang may nagpapayaman, marami ang nahihirapan. Diyos ko, Lord! Binulsa ang pondo para sa mga proyekto. Ay, nako. Coming from the mga kababayan, ang isyo kurakutan. Ngayon ng investigasyon ang DPWH at... Kaya, 50-50 tayo dito. Hindi nga 50-50 mga kababayan, kundi 99% hindi naniniwala, 1% lang ang talagang naniniwala tayo. 199. Dito sa budol na naman mga kababayan. All talk. Pero sino ba talaga ang may sala at mapapanagot kaya sila? Kayong lahat. Magandang gabi. Ako si George Cahiles. Ako naman si Ann Asis. Good evening! Mapapanood tayo sa Beam TV 31. Kanina pa kayo nagbabalitan sa kayo. Ngayon lang, magandang gabi mga kababayan. Channel 24, Blast TV, Samsung TV Plus, at TCL Smart TV. Buti naman, naalala nyo, magandang gabi, ha? Simulan na natin ang... Sige, magsimula na kayo. Ano pala yung intro? Ang haba na. Headlines. Ayan na. Eto mga kababayan, yung parang creepy din ang mukha mga kababayan na grabe oozing sa kanyang self-confidence mga kababayan. Ayun, may sabit din pala. Aamin kaya, DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral, hiningan daw ng budget insertion si Senate Minority Leader Tito Soto ayon kay Senador Ping Lacson. Nagpapa-insert pala mga kababayan. Ayon kay Soto at Lacson, ayan ha. Nasaan na ang oozing self-confidence mo ngayon? Cabral.
Tumaas ang kilay natin dito. Grabe. Parang maangas mga kababayan. Exclusive! DPWH cleanup crew. Binuo na raw ni Secretary Vince Dizon. Tapos mga kababayan, kasali sa kanilang i-clean up daw ang Duterte administration. Animal ka! Nag-focus ka dyan sa mga problema mo sa harapan mo. Ang retired general at dating airport executive kasali. Isa pang exclusive, Mayor ng Ibaan, Batangas. Isa umano sa top contractors ng lalawigan mula 2016. Yan ang dapat ipasang batas mga kababayan. No? Kung mayroon mang mapapasang batas si Marcoleta mga kababayan, yan. Mayroong kaibigan at kamag-anak na mga politician bawal na sa bidding sa national na government projects. Yan lang. Basan yung batas. Wala pang batas mga kababayan dyan eh. Kudeta niluluto umano sa Senado at Kamara. House Speaker Martin Romualdez, posible raw palitan ni Sandro Marcos o Diyos mio, Sandro. Albi Wag na si Benitez. Sandro. Sa harap ng Yung anak ko na na si lang. Congressman Sandro Marcos, PBBM tila may pasaring sa Kamara. Pasaring, andin umalis. Lumayas. All the Papuntang members of the cabinet here, I Cambodia. perfectly understand. Ayan si Sandra Marcos mga kababayan. Maraming nagsasabi hindi daw siya kamukha ni BBM mga kababayan. Yung dalawang anak ni Admiral parang si BBM. Ito si Sandro mga kababayan, parang si Marcos. Hindi Marcos. Parang si Admiral lang. Parang nabuo lang niya sa kanyang sarili mga kababayan. Why you are feeling a little unjustly beleaguered. Unjustly beleaguered. PCO Chief Dave Gomez, kinumpirmang may sira-sirang pasilidad ang PTV. Pero confirm. aligasyong may korupsyon? Totoo kaya? Meron. Kahit saan meron. May pasabog si Senador Ping Lacson. Isang USEC ng DPWH ang tila nasa likod umano ng mga insertion sa panukalang budget Ayan ng na. DPWH para sa susunod na taon. Delikado ka Ang na, tanong, Miss Cabral. ano kaya ito? Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannah Ewan T. lang natin. Maagang pagsingit sa budget ang peg ng isang opisyal ng DPWH. Documented ninyo. Magbigay kayo ng dokumento. Yan si Undersecretary Maria Catalina Cabral. Sa isang radio interview, ni-name drop kasi siya ni Senator Ping Lacson na tumawag umano sa staff ni Senate Minority Leader Tito Soto para humingi ng gustong isingit sa budget sa 2026. Pagkatapos singit ito pa ng more. midterm polls ngayong taon at dahil for transparency and good governance ang isinusulong ni Soto, tinanggihan niya raw ito. Documented yan. Sana sinabi mo, sige, give me the proposal and then i-check natin. Para may talaga dokumento mga kababayan na sinabi nila ng DPWH na gusto mo ba ng insertion? Do it in writing. Wala natin mga kababayan kung gagawin din. Ang ipapalusot lang yan hindi ako yung tumawag. Tanong ni Lacson, ilang miyembro na kaya ng Kongreso ang pumatol sa insertion sa budget? Ayon sa Senador, as early as January, nagsimula na ang budget call at natapos nitong Hunyo para maipasa sa Kongreso sa loob ng 30 days matapos ang sona ng Pangulo. Base sa directory ng DPWH, si Cabral ang kauna-unahang babaeng rank and file employee na naging USEC ng ahensya. Siya ang nakatoka sa infrastructure planning and programming. Kaya pala reyna-reynahan dahil siya lang ang kauna-unahang babae. Bilang ang PPP projects ng DPWH. Ikinalungkot ni Lacson ang nangyari dahil posibleng mawalan daw ng saysay ang checks and balances ng proseso ng pagbabudget. Sa huling monitoring, wala pang sagot si Cabral sa Billionaire News Channel tungkol dito. Una nang kinwestiyon ang role ni Cabral sa pag-oversee ng budget ng flood control projects. Sa 2025 proposed budget kasi, ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta, hindi lalagpas sa 200 billion pesos ang halaga ng flood control projects, pero lumagpas ito sa mga 350 billion sa GAA. Grabe, binilyon Depensa ni mga Cabral, kababayan. hindi Billions na raw and billions of kasama ang pesos. DPWH sa mga pagdagdag na ginagawa ng Kongreso matapos ang NEP o proposed budget. Ibig mong sabihin, hindi mo alam kung sino ang pumasok sa kung paano napunta yung insertions? Paano kung maipakita ko sa iyo na may kinalaman ka? Oh.
Wala. Not necessarily na ikaw ang gumawa. Ibig ko sabihin na nalalaman mo na nangyayari ito. Kasunod nito, sa House of Representatives naman, Ayan binalaan na si na Mora, rin si oh. Cabral ng contempt o detention matapos idiin ni Representative Romeo Acop ang Andyan pala po si Akop, mga kababayan. Akala natin na graduate na itong animal na to. Hindi na masyadong nagbumunga nga, no? tila budget changes sa Contempt na naman ang panakot. 26 ng District Engineering Office ng Antipolo. Paparating na din ang karma nito, mga kababayan. Hindi man dito sa lupa, kundi sa alam nyo na kung saan ito mapupunta sa dagat-dagatang apoy siguro, mga kababayan. Ito nagsabi na ano daw, center daw si Tatay Digong, mga kababayan, sa criminal syndicate sa Pilipinas. Ha? Kapal ng mukha mo, ako. Hindi namin na nakakalimutan yung sinasabi mo. Animal ka. Para sa Agenda Weekend, Hannah Tia, Billionaire News Channel. DPWH cleanup crew binuo na raw ni Secretary Vince Dizon. Ayon sa Politico website, 2 retired generals, gusto namin 2 makulong na at isang dating airport executive ang tutulong kay Dizon para linisin ang ahensya. Itinalaga na raw bilang undersecretaries sina dating Police Generals Arthur Bisnar at Charles Calima Jr., lawyers Rafi Turgano at Rico Bernabe III, at former Clark International Airport President Ari Perez. Bukod sa pagtugon sa umano'y korupsyon sa DPWH, susuriin. Anong alam niyan sa mga construction? Dapat inline sa mga kababayan. Alam o masisa dyan sa mga proyekto ng gobyerno dahil kasama sa audit yan, mga kababayan. At rerepasuhin din nila ang proposed 2026 budget ng ahensya na nakitaan kamakailan lang ng red flags tulad ng duplicate entries. Duplicate. Not off the hook yet. Ipatatawag pa rin ng Senado ang mga nagbitiw na opisyal ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB sa investigasyon sa flood control si scandal. Bonoan, ayon kay Senate Minority Leader Tito Soto, pinapa-excuse si Bonoan, mga kababayan, dapat andyan yan all the time dahil sa kanyang mga kababayan pamumuno nangyari ang karaputan. Pina-excuse, excuse muna natin si Bonoan. Kailangang managot ang dapat managot. Tapos si Bonoan din, hindi na ako DPW Secretary, hindi ko sasagutin yan. Resign kamakailan lang si PCAB Executive Director Herbert Matienzo for personal reasons umano. Personal reasons. Hot water ngayon ang PCAB. Yan halos na nilolipap, mga kababayan, ang yung mikropono. Alamang ilang miyembro Bango nito, na lang mga kontratista rin. Ayon kay Senator Ping Lacson, ang board directors sa sina Ernie Bagaw at Arthur Escalante, may-ari ng construction companies na kumukuha ng kontrata mula sa DPWH. Isa ito anyang malinaw na conflict of interest at paglabag sa Code of Conduct and ang ninipis ng flood control standards for public officials na nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na magkaroon ng negosyo na direktang nakikinabang sa kanilang mga pwesto. Wayan lang ang nasa bansa pa raw si dating Pampanga 3rd District Congressman Aurelio Dong Gonzales. Viral kasi ngayon ang video ng dating mambabatas kasama ang kanyang pamilya sa NAIA Terminal 1. For now, baka andito pa. Pero malay natin. Ayon kay Gonzales, Hunyo pa ang kumakalat na video na inaakusahan siyang umalis ng bansa sa gitna ng investigasyon sa flood control scandal. Isa ang dating kongresista. Traidor yan sa PDP Laban, ha? Dati PDP Laban yan, mga kababayan. Right after na bumaba si Tatay Digong, lumayas and then binanatan si Tatay Digong, mga kababayan. Anong pinagsasabi? Inuugnay sa mga questionableng proyekto sa Pampanga. Batay sa mga ulat, halos 1 bilyong pisong halaga ng DPWH contract sa Pampanga ang hinawakan ng A.D. Gonzales Construction. Grabe. Na pagmamayari ng kanyang 3 anak. Wow! Yan, mga kababayan, dapat ang gagawin nilang batas, bawal na ang kapamilya, mga kababayan nila na construction firm. Pati kaibigan o anumang link, mga kababayan. Kahit pa'y nag-divest sila, bawal na. 4 na proyekto ito mula 2023 hanggang 2024 kung saan siya pa ang nakaupo sa kamera bago palitan ng anak na si Mika. Mika. Wala sa opisina kundi sa kalsada. Kasama nga mga realista si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Panawagan nila ang transparency, accountability at good governance sa gitna ng issue sa mga anomalyang flood control projects.
Magalong, humarap ka kahit sa Senado lang, tapos name them. Name them, once and for all. Bahala na si Marcoleta mag-imbestiga doon sa mga pangalan. Sige na Magalong, dahil habang i-keep mo yan sa iyong sarili, baka makalimutan, and then mawawalan lang din ng saysay, mga kababayan, itong nangyayari ngayong alingas-nas. Magalong sa mga opisyal na unang naglantad sa umano'y korupsyon sa mga government infrastructure project. Ilang mambabatas aniya ang tumatanggap at nagpapayaman mula sa kickback sa mga... Bakit ang mga kasama mo Magalong is yan kapag ganitong mga placards, mga kababayan, duda na tayo. Kabalahibo yan nila babalo Yan talagang ganyang klaseng placards, mga kababayan. Proyekto na aabot sa 40%. Anong masasabi niyo dito, mga kababayan? Post your comments below.